Tuloy kayo sa tahanan sa tulay. Magandang tanghali po. Makikidaan lang po. Ito, pumapasok tayo ngayon. Dito sa isang komunidad, nakatira sa ilalim ng tulay. Yung mga malalaking truck, araw-araw yan. Sa ilalim, ito yung mga bahay. Ito mga bata naliligo. Hindi kayo nilalamig. So ito, ilang mga kabahayanan po ang pupuntahan natin. Danger zone o mapanganib na lugar ang manirahan sa ilalim ng tulay. Subalit, dito sa ilalim ng Estero de Vitas Bridge 1 sa Maynila, piniling manirahan ni na Bunso para hindi muling tumira sa lansangan. Pagkatapos daw magbayad ng tinatawag na rights, libre na ang espasyo para sa kanilang pamilya. Oh, ilang taon na po kayo nakatira dito? Ako po, 5 years na po ako dito. Kasi Anak nyo? Opo, ay anak ko po. Instead po na mga pahan, kahit na ilalim ng tulay, binili na lang din po namin. Ito. Opo. Paano binili? Binili nyo? Rights lang po. Nabili ko po siya dati ng 7,500. So, malaking ginhawa yun sa inyo? Opo. Sige, puntahan na natin yung ano. So, ito ang daanan papunta sa bahay nila Bunso. No? Makitid siya. Kailangan isa-isa lang. At mababa. So, nakayuko ka talaga. Pagpunta dito, diba? Dito habang dumadaan ako, iba't ibang mga kwarto ang makikita po natin. Dito sila nakatira. Ang pamilya ni Bunso. Adik ko. Pasensya niyo na po yung bahay ko. Okay lang po. Okay. Ilang kayo dito? Bali, 6 po. 6 na kayo dito? Opo. Puro pag ganun, kailangan po pantay-pantay hila-hilera kasi hindi po kami kakasya kung may pabalag-balag pa, diba? Oo. Bawal malikot, matulog. Kanina nararamdaman ko, may mga, yung dagungdong, ayan, po, ayan. Pag dumadaan yung mga truck eh. Nasanay na lang din. Kasi no choice naman na po eh. Pinakakalaban namin po dito. Walang tulo. Walang Ligtas tulo. kami sa tulo. Pero sa baha tsaka sa alon po, yun po yung pinakaan namin. Kasi Pumapasok ba dito? hindi naman po. Kaso once na po kasi yung katulad yung dinaanan po natin na yan, once na po na masira yan, kulong na po kami dito. Wala na po kaming bababaan. Okay na rin naman po ako dito kasi naranasan ko na rin po yung dati na sa lansangan lang po kami natutulog ng mga anak ko. Di at least kahit papano, ilalim ng tulay, may nasisilungan. Itong bahay ni Bunso na nakatira sa dito, 6. Halos mahigit isang dipato eh. Isang ganito ko, no? Tapos siguro isa't isa pa doon kung saan sila nagsi-CR. Ang masikip na espasyo na ito ang nagsisilbing tulugan, kainan at palikuran ng mag-anak. Walang magawa kundi magtiis, lalo't sa pangangalakal ng basura, nakadepende ang kabuhayan ng pamilya. Ano mga kinakain usually ng mga anak mo? Ano po? Patuloy ulam namin ngayon pagpag. Makita niyo po yung mga bahay dito, may mga hagdanan sila, matataas, para kung sakali hindi abutin. Pero sabi ng ilang mga nakausap ko dito, kapag bumabagyo at saka maalon, talagang minsan inaabot yung loob ng bahay nila ng tubig. Sanay na sa ganitong klaseng pamumuhay ang manikuristang si Ate Tata na 18 taon nang naninirahan sa ilalim ng tulay. Ito yung parang second floor nila. 'Di ba dito sila natutulog? Ano? Yan o, ganyan o. Diyan sila natutulog. Dito rin yung kanilang mga gamit. Makalat. Yan. Ito yung kutsyon nyo kapag natutulog? Hindi po. Hindi niya na ginagamit yan. Po yan kahit inabik Okay. So dito sila nagluluto. Dito sa area na to, ayan. Saan po kayo nagsi-CR yung sabi po ninyo? Diyan po. Dito. Diretso na dito. Diyan lang po. Yan. Yan na po. Yan na yung CR nila. So ito, tanging itong manipis na kahoy na ito ang nagsisilbing pintuan ng bahay nila Ate Tata. So itong tulay na ito sa Estero de Vitas Bridge 1 ang nagsisilbing bubong, no, ng bahay nila Ate Tata at yung ilang mga residente na nakatira dito, no. Kaya kanina nung nasa loob tayo, naririnig natin yung pagdaan ng mga truck dun sa itaas. Etong tulay na rin na ito, yun na rin yung nagsisilbing parang pader nila dito. Ayan, may nakatakip lang, no?
Tapos pag pumunta ka pa dun sa kabila, yun o, doon, panibagong bahay na naman yun. Pero mapapaisip ka, bakit may nagbebenta? Wala namang tunay na nagmamay-ari. Dahil kung tutuusin, illegal talaga ang pagtira sa ilalim ng tulay. At alam nyo bang, may koneksyon pa sila ng kuryente rito na may sarili pang metro. Nalipat kami dito kasi sabi nung kaibigan namin may binibintang bahay. Nakaupa kami po dito. Binibenta yung bahay dito? Opo. Bali nag-upa muna kami ng 5 years. Tapos nung nag-was out po kami, parang sabi sa amin ng barangay, wag nang mag-upa kasi hindi naman daw sa may-ari. Wala naman daw talaga may-ari dito. Wala talaga Wala na po. Wala na po. Dati sa umpisa ayaw ko kasi natatakot pa ako baka mamaya biglang bumagsak. Nakakasanay lang kaya lang maingay po talaga yung sasakyan. Ano pag magbusina sila, tapos yung pag ganyan na walang ganun sasakyan, maingay talaga mabilis yung takbo nila. Minsan nangalaglag yung mga gamit namin sa uga ng bahay namin. Kahit pa pinalilibutan ng tubig ang kanilang bahay, wala naman silang direktang akses sa malinis na tubig. Kaya ang mga batang nadatnan namin parang sabik sa tubig na di alintana ang mga basurang nagmula pa sa iba't ibang kabahayan. Paano ang tubig? Dito po, nagigib po kami drum, timba. Ang drum namin 70, tapos yung timba namin ay 6. Bago kumakain ako sa 1 week ng 200 plus. Abot po kami ng mga 800. Sa tubig lang po Sa yun. tubig. Saan kayo naliligo? Dito na po kami sa labas, nagkadamit lang. Dito sa labas naliligo kayo, diyan kayo nagsasabon. Tulay, higit sa infrastruktura na nagdudugtong sa mga lugar, ito ay tila humahati sa magkaibang estado sa buhay ng mga Pilipino. May mga nasa taas at may nasa ibaba. Ang mga nakatira sa ilalim ng tulay na ito ay isang paalala na marami pa ring mga Pilipino ang umaasa na magkaroon ng mas ligtas na tirahan at magandang kinabukasan. Sa bawat dagungdong ng mga sasakyan sa itaas ay katumbas ng pagtitiis sa ilalim ng kanilang tinatawag na tahanan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.